Hello, hi! Magandang araw, palangga. Magandang gabi, Pilipinas. This is your fair lady, Maharlika. So, eto na naman tayo, mga vovoljak ng mga salot sa lipunan. But syempre, bago ang eksenang kaganapan, eto muna ang ating Sendwave app. Okay, so sa Sendwave app, mabilis at ligtas magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang promo code Maharlika para magkaroon ng $20 free credit kung ikaw nasa Amerika, Europa, UK, and of course, Canada. So, lalong-lalo na ngayon na mayroong kalamidad sa ating inang bayan. Okido. How are you? Hindi na tayo nakapag-vlog the other night kasi busy tayo sa ating bisita with the Spokes Harry and Attorney Glenn Chong. Actually, si Spokes Harry ay nakalapag na ngayon. Ay kanina pa pala nag-message siya sa akin na nakarating na sa Pilipinas at hindi naman pinagurgur ng mga jutang Genemes. Okay. Marami tayong puntong pag-uusapan ngayon dahil nakarating sa atin, okay, sa ating mula sa ating mga puting ahas na natutuwa pa daw po mga kababayan ang mga bangag na nagkaroon ng bagyo. Okay? Natutuwa at hindi, dalawa okay? Natuwa sila dahil binagyo o binaha ang buong sambayanan sa Metro Manila at sa mga karatig puok dahil daw natabunan yung pagsinghot ni Bangag Jr. Okay? Tuwang-tuwa sila dahil napagtakpan daw po ang issue ng ang pulborong singhot. Pero actually, mga kababayan, prior sa bagyo, merong nilabas, according to my source, okay? According to my puting ahas, na inilabas nila yung sex video ng isang artista. Okay? Para i-cover up ang pulburon video. Kita nyo kung gaano kawalang hiya itong mga kababayan. So ngayon, okay, number 1, masayang-masaya daw po sila dahil imbes na tumutok ang mga Pilipino sa pulboronic singwater ni Bangag Jr. ay natakpan ng bagyo. Okay? See that? Behind the scene, tuwang-tuwa sila sa inyong mga naranasan dyan sa Pilipinas. Okay? Ako, mga kababayan, okay? Ginagawa ko yung aking, actually wala naman ako obligasyon sa inyo para itaya ko yung buhay ko dito sa pakikipaglaban. Kung wala akong obligasyon sa inyo, pwede naman ako matulog at mag-emote-emote na lang. Pero sabi ko nga, I cannot change my DNA. Okay? Na kailangan panagutin itong mga hinayupak na ito sa pagpalubog sa inyo sa kahirapan at palubog sa inyo literal sa baha. So ulitin ko po yan ang mensahe ko sa inyo na naaaliw. Natutuwa pa itong mga Genemes na ito, okay? Mga kababayan, na inyong nararanasan yan. Alright? Then, bago lumabas yung bago kayo hagupitin dyan ng Karina, ay naglabas ang, according to my source, ito galing sa PDEA. Okay? Itong chok-chok video na ito, okay? I don't know kung napanood ninyo, pero to cover up, pamatay apoy, ika nga. Patayin ang apoy ng pulboronic pero hindi nila mapipigilan. Sa 2 accounts pa lang na pinost ni Rob at ni Chris Lam ay I think 24 hours ago ko na na-check. Hindi ko pa na-check ngayon bago tayo nag-vlog. Baka more or less nasa 28 million na. Plus yung sa akin, kay Atty. Glenn Chong, 300 plus, naka-shadow ban din yan. 300,000 something kay Spokes Harry at sa marami pang iba. So, more or less, baka across social media, ang TikTok, hindi ko pa na-check, baka 50 million o 100 million ang naka-views nito. Kaya ganun sila ka-taranta. Okay. Gusto kong buksan ang inyong mga kaisipan. Imagine nyo, nung inilabas po natin yung video na taranta ang mga hunghang. Si Gibo, okay?
ay nataranta at sinasabing without checking kung ang video ba sa end nila, sa part nila, kung ito ba ay deepfake or authentic. Kaagad-agad, karaka-raka, sila ay nagpa-press con. At napakayabang ni Gibo na, puting itlog, pitigin ko yung itlog nyo lahat eh. Kasi lait ng naphthalene balls. Okay? Kasi nataranta sila dahil yun daw po ang utos ni Lisa Marcos, ampatin. Okay? Ayon sa ating puting Miss Maharlika, nataranta ang mga hitad dahil sa iyong video na pinalabas. Then, naalala ninyo, nung Sunday dito yon sa Amerika, anong sabi ni Gibo? Makikipag-ugnayan sila sa Amerika. Okay? Sabi ni Pamela, DDS, 17.8 million na. Okay, good. Doon sa kay Chris Lam. So, makikipag-ugnayan daw sila sa Amerika para panagutin ako. Anong petsa na? Okay? Para panagutin daw yung nag-upload o nagpalabas ng video. Actually, mga kapalangga ko, panakot ito sa inyo dyan sa Pilipinas. Kasi yung kay Chris Lam, nireport nila yon. Gusto nilang ipa-take down. Inappeal niya na ito ay for awareness o public awareness. Hindi ba dapat malaman ng taong bayan na ang isang bangag ng presidente ay patuloy na addictus benedictus? So, nireport nila, okay, itong 17.8 million, gusto nila ipa-take down. Eh hindi, nag-appeal. Di ba? Then si Rob, nireport din nila, nag-appeal din. So anong ibig sabihin? Bakit nila gustong i-take down? Ibig sabihin, totoo na si Bangag yun. At by the way, ito. Kami message na sa akin ng kamag-anak mo, Kuting. Ito ha, kamag-anak mo to. Akala mo ha, tignan ko ha. Tignan ko yung message. Parang sa inyong kaalaman. Okay. Sabi ganun, a lot of close, reliable people are saying that the still picture and the video of BBM, sabi niya, doing coke is him without a doubt. Sabi pa nga niya, don't quote me. Pero hindi ko sasabihin kung sino siya. Okay, umiinom daw ng Coca-Cola. Walang kaduda-duda ayon sa ating Joting Jahas na ang inilabas natin ay siya. Pero bakit itong si Abalos nang umingiwi na wagas, nung binlow up nila yung picture, okay? Yung binlow up nila yung picture ni Kuting, from that video, ginawa nilang Korean, sila ang nag-deepfake. Sila ang nag-edit. Tignan nyo dyan, yung pinakita nila yung naka-folder, yung very elementary. Binlow up nila yung picture, yung mga tenga-tenga, chinek daw yung tenga, da-da-da-da-da. Binlow up, ginawa nilang yung screenshot from the video, binlow up nila yon at ginawa, basta in-enhance nila yung itsura ni Kuting para magmukhang Korean. Okay? So sila ang nag-deepfake sa inyo dahil multi-milyong piso po ang ginagastos, mga kababayan, ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., nila lahat dyan sa kanilang AI and troll. Right now, they're here. Okay? Ganyan po dyan napupunta ang inyong pera. Kaya nga, I challenge them, hindi ganyan ang pag-forensic na pipicturan mo lang na ganyan. Ang dami na nag-run ng deepware app. Okay? At ulit-ulitin ko, Bangag, yung video na inirelease ko, authenticated yan. I challenge you kung anong tools ang ginamit ninyo. Kung yan ba ay pumasa sa standard, okay, ng buong mundo na yung tools na yan, o pumasa ba yung mga NBI na mga puti ang itlog, kaliliit na mga itlog ninyo. Mga sunod-sunuran kay Kuting. Saan anong way? Ano yung method
ninyong ginamit. So definitely, sila po yung nag-deepfake kasi ibinago nila yung mukha ni Kuting para magmukhang Korean. Pero according sa kanilang mga relatives and friends na nakakilala sa kanila, mga palangga, walang kaduda-duda na ito ay si Bangag Jr. Yun yung mga nakakasama niya since bata pa sila. Yeah, yung nag-message sa akin, bata pa si Kuting, kasama na. So alam ang anggulo. At siya, huwag na tayong pinagluloko. Okay? Huwag na kayong pinagluloko dahil nakita nyo naman, mga palangga, kung paano humagupit ang langit. Okay? Paano hagupitin ng langit ang kasinungalingan ni Marcos Jr. Diyos na po ang nagpakita sa inyo kung gaano kasinungaling, katulad na lamang nga din sa 5,500 na ano na yan, what you call it? Na flood control. Okay? Ako ng authentication. May mga panahon sa mga bagay-bagay. Okay? Nikki Cositeng said it, sabi ni Maribek Tajama. Exactly. Recently, may pinost dyan na pictionary ko galing kay SAS, si Percy Lapid. Siyang unang-una talagang malupit din, bumoljak dito kay Marcos Jr. bilang isang pulboronic addict. Ano nangyari kay Percy po? Siya ay ginurgur. Tapos ibinintang sa Duterte, pero sino ang gumurgur niyan? Itong gobyernong ito, panahon nila ang gumurgur kay Percy Lapid. Dahil very vocal si Lapid sa paggagamit ni Kuting ng pulboron at sa kanilang smuggling. Okay? Actually, ang mga pamilya ni Percy Lapid ay, nalagay sa bingid ng alanganin o peligro ang kanilang buhay. Ngayon, sabi ko nga kanina, mga kababayan, langit na po, Diyos na ang nagbigay sa inyo ng kaisipan, ng kaliwanagan, na never ever na kayo magpapaniwala kay Bangag Jr. 5,500 flood control, o ano nangyari, nasaan? Tapos sabi niya, binangga ng barko. Yung flood control, saan? May nabalita ba na mga flood control niya ay nabangga ng barko? Sinungaling. Sa kanyang SONA, which is, binasa ko, hindi ko pa na-scrutinize isa-isa, na hindi niya alam na may 50 pesos na kilo na bigas. Ang sa amin, 29 kami sa Kadiwa. Bangag! Bangag! Sobrang bangag. 29 sa Kadiwa? Yung hindi malamon ng tao? Kayo bumibili ng kayo 50, 65 na bigas. Diba hindi niya alam? Anong ibig sabihin yan? Kung ang presidente ninyo ay hindi niya alam na ang bigas ninyo ay 50 to 65 pesos. Ibig sabihin po, wala siyang pakialam sa inyo. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa tunay na estado ng buhay ng mamamayang Pilipino. Wala siyang alam kasi laging dumudugo ang ilong niya behind the scene sa kakasinghot ng pulboron. Dahil hanggang ngayon, alam ni Senator Amy na ang kapatid niya ay Addictus Benedictus na halos dumugo na yung ilong. Sana nga hindi na makabangon eh. Kaya ulit-ulitin ko, Senator Amy, ano ang timeline na hiniintay mo? Wala nang tiwala ang taong bayan. Ngayon, nagsalita si Senator Amy na kesyo, inaano namin yan ng Kongreso at Senado, yung budget para dyan sa, mga anti-flood control. Okay? Dyan sa LGU. Saan? Mga kababayan, ano ang sinasabi ni Senator Amy? Senator Amy, tigilan mo ng taong bayan. Alright, huwag mo na kaming pinagluloko. Dahil alam mo, sabi ko, ulit-ulitin ko, alam mo na ang kapatid mo ay Addictus Benedictus. Di ba? Ay, ito. Right. Addictus Benedictus. Ngayon, sino ang may salarin yan? Senador at saka kongresista. Dahil yung mga yan may tie-up sa mga contractors. Kaya kayong mga palangga ko, kayong mga binaha, kaluluoy talaga kayo. Bakit kayo kawawa?
Bakit kayo kawawa dyan na nakaranas ngayon ng baha? Nakita niyo ba si Kuting sumakay sa 6x6 na truck? Tapos nasa likod niya camera. Dinamigay ng mga boxes. Ang mga tao tumatakbo na para kayo mga asong julul. I'm sorry palangga, you know, to say that word. Okay? Pero ito yung pinamumukha sa inyo. Bakit kamo? Hindi ganyan ang approach ng isang matinong gobyerno o matinong presidente na sasakay siya sa 6x6 na truck with full camera, 360 camera, at yung mga security, mga julul din, mga palangga, mga PSG na alam nyo naman na dumudugo na ilong ng amo nyo sa kakasingot ng pulburon, nagtatanga-tangahan pa rin kayo. Ito ba ang trato ninyo sa taong bayan? Ang pagtrato na parang aso, bakit parang aso? Binaha na nga kayo. Nakita nyo naman doon sa camera, sa video, for sure napanood ninyo, nagtatatakbuhan kayo. Hinahabol nyo yung truck para makakuha ng isang box o dalawang box na ayuda o yung goods na ganyan. Kung ikaw ay matinong presidente o matinong leader, di ba? Bago ka pumunta sa isang barangay, i-assess mo, i-evaluate mo gaano ka-extreme o ano ang extent ng damage nung lugar na yon. Ano yung mga nasira, ano yung pangangailangan ng mga Pilipino o ng mga individual o ng isang komunidad. 'Di ba? Para pag in-assess mo, 'di ba, andyan yung mga tao, yung mga julul, pupunta ka sa isang lugar, nagsasakay si Kuting sa isang 6x6 tapos talagang equipped ng camera, 360 degrees ang kuha sa kanya na aabutin, hahabulin ninyo. Alam mo, nakakalungkot yung itsura nyo mga palangga na sa kakapiranggot na isang box na ibibigay sa inyo ng gobyerno na pera nyo naman yan, ginagawa kayong para kayong humahabol sa isang buto na kayo'y nag-aagawan. Ang matinong presidente, at nasa failed talaga, bangag talaga. In-assess mo sana kung ano ang, sabi ko nga kanina, severity, ano yung extent, ano yung lawak, okay, ng pinsala o ng damage doon sa isang komunidad na yon. Wala ka bang LGU? Wala ka bang governor, mayor, councilor, lahat, no? Down to barangay. Bakit kayo pinapahabol? Wala ka bang koordinasyon? Basta ka na lang pupunta doon, pak. Oh, camera, tutukan niyo ako, mag-aabot ako ng box. Gusto ko lang i-open ang inyong mga kaisipan. Matatalino naman kayo, pero hindi ko alam, yung iba dyan, nagkukuting-kuting pa rin. Adictus benedictus pa rin ang sinusuportahan. Ganyan ba ang proper way, ang systematic way na pagbigay ng ayuda na biglang magsha-show up si Bangag, tapos kukunan ng camera na kunyari may ginagawa? Palpak at pangbangag yan. Hindi nabibigyan lahat ng tao, nag-aagawan pa. Kaluluoy, kawawa yung mga tao. Asan yung coordination niya sa LGU? Asan ang pakikipag-usap niya sa mga wala ko na mga police doon para, hindi magkagulo, nag-aagawan yung mga tao. Sabi ko nga, parang nag-aagawan sa isang boto. Diba? Dapat yan ay collaboration of different agencies ng ahensya ng gobyerno. Hindi yung pahabol-habulin mo ang tao, binabaha na nga, basa na nga sila, umuulan, ikaw ginayupak ang adictus benedictus, nakapayong yung mga hunghang mong PSG. Diba? Tapos mataas na sa truck ka, sila, yung mga kababayan ko, mga palangga ko, diba? Mga magka-leptospirosis pa yan, mga yan, masugatan pa yan sa katatakbo. Para lang ipakita nyo sa media na kunyari nasa ground ka. Palpak. Walang tamang pakikipag-usap o pakikipag-collaborate o hindi organisado. Wala siyang communication doon sa LGU. Pero mga kababayan, actually meron yan kahit papaano na komunikasyon. Pero the intention is very bangag. Gagawin kayong parang asong hahabol-habol nga sa isang boto. Hindi naman nabigyan lahat, di ba?
Ganyan ba ang gusto nyong trato na kayo ay biktima nga na nga ng kalamidad, kayo ay ginagamit pa sa kanilang mga photo op at sa kanilang mga black ops, lahat ng propaganda ginagamit na kunwari kayo ay mahal niya. Kung mahal mo ang iyong kababayan, hindi ko kayo tatratuhin na, habulin niyo ako, may isa akong boto, 'di ba, bala kayo, magkasugat-sugat kayo o whatever. Ganyan ba? At doon sa video na pinakita nila, hindi lahat nagkaroon ng boxes ng goods. Nagtatakbo ang mga tao. Nag-aagawan sila. Ganyan ba? Kung ikaw ay tatay ng isang tahanan, galing ka ng abroad, ng Saudi, uuwi ka ng Pilipinas, hindi ba dapat isipin mo, ilan ang anak ko? 10 ang anak ko. Ito kay bunso, kay kuya, pangalawa, pangatlo. Di ba equally distributed dapat? Or equally distribution. Ang ginawa sa inyo, pero sige, Franz, picturean mo ako dito, videoan mo ako dito, ipakita natin na si Marcos ay nandoon sa baha. Sa baha, nagbigay. Humahabol kayo. Tumatangis ang puso ko habang nakikita ko kayo. Ano ba to? Anong ginagawa sa inyo? Tapos pumapayag kayo na gagawin kayong aso? Na maghabol-habol kayo sa isang buto? Ang tunay na ama ng tahanan o ama ng bansa, titignan niya kung ano po ang damage na nangyari sa inyo dahil sa sakuna. Ano bang kailangan ninyo? Kailangan nyo ba ng mga gamot, ng mga gasa, whatever, dahil may nasugatan? Kailangan nyo ba ng ganito, ng ganyan? Hindi. Ang inuna ng Jutang Ginemis na Addictus Benedictus Pulboronic yung presidente ay ginather ang mga cameraman at ipinakita, okay, ang inyong paghahabol sa isang boto. Bakit hindi nila naiisip yan na very negative at pangitignan? Kasi wala silang mabuting puso, bangag sila. They don't know na yung ginagawa nila ay pangbangag lang. Ang ginagawa nila ay panglutang, pang-addictus benedictus. Tandaan ninyo, ang taong talamak, ang utak at ang sistema sa ipinagbabawal na pulburon, hindi po yan nakakapag-isip ng tama at hindi niya naiisip kung ano ang tamang kapakanan ninyong mga kababayan. At yung pagbibigay ng ayuda na yan, may bawat barangay, at Maynila yan Maynila yan. Bawat barangay, di ba, may barangay hall. Bakit siya mag-aano doon? Paghahabulin niya yung mga tao. It's the same thing na ginawa nila doon sa Luneta. Remember, nung sinabayan nila yung Maisog noong January 28, pinapunta nila yung mga tao doon, pinapirma, di ba, nag-attendance doon para kunyari maraming uma-attend o umattend doon sa kanyang rally-rally na tinalbugan pa nga natin yung kanyang viewers. Nakita niyo mga kababayan, gusto kayong gawing mangmang at magmukha kayong kawawa. Nag-agawan kayo sa isang boto, sa isang box. 'Di ba? Hindi naman lang niya inisip yung inyong yung safety ninyo. Mamaya may manhole dun Hindi mo alam dahil baha. Sa kahahabol mo sa isang boto, kahahabol mo sa isang karton, boom. Nalaglag ka sa manhole. See? Hindi nila naiisip ang inyong safety, ang inyong seguridad, kasi ang iniisip ni Bangag, mga kababayan, ay ang magpa-picture-picture, magpa-video-video para kunyari nandoon siya sa baha. Pero lumusong ba sa baha? Hindi. Nasa mataas siya. Nasa 6x6 ba tawag doon? Nasa truck siyang ganon, di ba? Pero kayo, mamaya matusok pa kayo ng mga kagingking doon o kung mga anong mga whatever, ano makatusok sa inyo sa baha. O, makagat kayo ng sawa. Which is si Lisa, palangoy-langoy dyan. May nakita ako sa sawa. Di ba? Ngayon, dapat, sabi ko nga, i-assess nitong LGU kung ano pangalan. Kailangan nyo ba ng gamot? Si Lola, kailangan ba ng wheelchair? Kailangan ba ng ganito, ng ganyan? Yun yung isa sa kaisip ng mga to. Pero wala nga po sila, mga kababayan, na pakialam sa iyo. Dahil natutuwa pa nga sila na nagkaroon ng bagyo dahil matakpan yung kanyang pagsinghot. Kaya sabi ko, wag kayong matakot diyan natin na sinisindak kayo ng gobyernong ito. 'Di ba sabi nila makikipag ano sila sa Amerika?
makikipag-ugnayan. Napanood na ng lolo ko yung napanood na ng mga lolo ko itong pagsisinghot niya. Asa na? Padampot niyo ako? Gusto nila akong takutin at kasama kayo para hindi na po tayo magsalita at hindi na natin sasabihin na si Marcos Jr. ay addictus benedictus, sugapa, lutang, talamak ang kanyang pagsinghot. Ikaw, Marcos Jr., kamag-anak mo, yung kapatid mo mismo, ikaw, Senator Amy Marcos. Huwag mo nang pinagluloko ang taong bayan. Alam mo na addictus ang kapatid mo. Nilalagay mo sa peligro ang mga Pilipino. Itigil mo na yan. Ay, naku, napapaligiran ng demonyo ang kapatid ko. That's BS. Ay, naku, nasaan na ang budget? Inaaprubahan namin yan sa Senado at Kongreso. Chuchu. Nandyan mismo sa Senado at Kongreso. Kayo mismo dyan. At ang kapatid mo. At ang mga kontraktor, hindi kayo babangon. Walang makakabangon sa Pilipinas hanggat bangag ang presidente ninyo at bangag ang mga nasa Senado at Kongreso. Natutuwa pa sila? Natutuwa pa sila na kayo ay nagkaroon ng dilubyo dyan. Tapos kayo, kuting-kuting pa rin? Tanungin nga kita, ikaw na binaha. Ikaw na nagpapaniwala pa na si Marcos Jr. ang babangon sa inyo. 5,500 na flood control na pinagsasabi niya. After 2 days, hinagupit ng langit. Pinaalam sa inyo na magising ang inyo mga diwa na sinungaling si Bangag. Gumawa pa ng kwento na binangga daw ng barko ang flood control niya. 5,500 na flood control? Lahat yun binangga ng barko? Kung magpahati ka mo sa iya, kung maniwala kayo sa kanya, baka nagpupulburon din kayo. That's my question. Sabi ni Bangag, 5,500 na flood control, pinalakpakan siya ng mga ungas. Tapos, after 2 days, binagyo tayo, binagga ng barko. Really? What a coincidence. 5,500 na flood control, binangga ng barko. Something wrong with you here. Dito, kung magpapaniwala kayo sa mga ulupong na ito. Mga kababayan, sabi ko nga, walang matinong tao o presidente na kayo ay pahabol-habulin sa iisang perasong tinapay o isang box na goods. 'Di ba? Kasi gobyerno yan, buti sana kung vlogger lang yan na walang resources. 'Di ba? Kami nga noon nung namigay kami, meron kaming planning. 500 katao lang ang aming binigyan. Ano ang instruction ko doon sa nag-organize dyan sa Pilipinas? That was, bagyo din yun pandemic. Ano ang sabi ko? Ayoko magmukhang kawawa yung mga tao. 500 lang ang kaya nating ibigay. Hindi natin kaya ng mag-more than that. So, makipag-coordinate ka kay kapitan, na kapitan, eto lang, okay, sa Pasig yun. Yung sa mga PWD. Sabi ko, makipag-coordinate ka kay Kapitan Ingo, di ba? Na ito, Kapitan, 500 lang po ang kaya naming ibigay na ayuda sa inyo na bigas. Pwede po ba? Sabi ko, yung coordinator ko, nakausapin mo yung talagang kailangan yung mahirap. Kasi ayaw kong magkagulo yung mga tao na magpabida-bidahan tayo doon. Magbibigay si Marlica at mga kaibigan niya ng ayuda. Tapos pupunuin mo yung isang hall, 'di ba? 3,000 katao, 500 lang pala ang dala mo. Hindi ganyan mag-isip ang totoong tao na mayroong concern sa mga komunidad niya na hindi mag-aaway-away. Kumbaga, equally divided. Ang ginawa sa inyo ni Kuting, andyan, pakalat-kalat yung video niya na hinahabol-habol siya. Merong resources ang gobyerno, dapat yan laging handa. Pero anong ginawa ni Marcos Jr.? Ginagawa kayong mga asong julol. Ginagawa po kayong kaawa-awa. Kasi, yun ang gusto nila Yun ang gusto nilang pakita, yung portrayal nila sa media. Na kunyari si Bangag Jr. ando doon sa baha, pero tignan ninyo, nag-aagawan kayo. Yan ba ang tamang presidente? Yan ba ang tamang leader? Na kailangan para kayong, my God.
mga kababayan. Kung hindi pa kayo gising, yung mga militaryong brusko at mga pulis na nag-aabang lamang, I don't know, ano bang inaabangan ninyo? Na kayo ay what? Atakihin na lang dyan ng bonggang-bongga ng ano? Mga palangga. Di ba? Ano inaantay ninyo? Nakita nyo ginagawa ng bangag yung presidente? Pinahabol-habol ang mga kapwa nyo Pilipino sa kakapirasong isang box na pamimigay niya. Hindi man lang inassess ano ba ang kailangan nitong komunidad na ito. Kailangan ba ng medical supplies? Kailangan ba ng ganito? O baka kailangan ng mga oxygen? Di ba? Ay mga bata, kailangan ng nebulizer. Dahil ang mga bata doon, dahil nag-brown out na ganito, ganyan. Baka, you know, may mga asthma. Yung mga bata. O sa clinic, sa barangay clinic. O lagyan natin ng mga extra oxygen, mga ganito, ganyan. Mga gamot, gamot sa ubo, gamot sa lagnat, kasi yan ang number 1 na sakit kapag nagkaroon ng pag-ulan at yung mga matatanda, may antibiotic ba, may ganito, ganyan, ganyan ba? Wala. Di ba? At dapat nga, ano ang mga, although, ang sabi ni Kuting sa kanyang SONA, may mga evacuation, centers, whatever. Saan na-evacuate yung mga tao? Di ba nasa eskwelahan? Madalas sa eskwelahan sila na-evacuate eh. Paulit-ulit na lang. Nagdisiksikan itong mga evacuees sa, na yan? Sa lugar na yan. Anong ginagawa ni Kuting? Wala. Picture-picture, pahabol-habol, Ano yung nag-release ba siya o mga kababayan, yung ating mga palangga o ating mga palangga na apektado ng bagyo, for sure yung iba diyan tulala. Bakit sila tulala? Na-depress sila dahil I don't know, yung iba namatay yung kanilang mga ang kanilang mga mahal sa buhay. May nadulas, may nalunod or something. 'Di ba kailangan ng what? Emotional support. Dapat yun, yun? Kumbaga, hindi package eh. Kasama yun, di ba? Organisado yun ng isang LGU at ng gobyernong ito para bigyan kayo ng support. Di ba? Bigyan kayo ng tamang trato, kumbaga, may dignidad ang pagtrato sa inyo. Dapat pinag-uusapan pa yan ng gobyerno, paano kayo makarecover sa ganitong klaseng delubyo. O syempre nasira ang mga bahay ninyo, di ba? O aayusin niya mga bahay ninyo. May project ba? O may plano ba ang gobyernong ito kung paano kayo tulungan? At least 20,000, 50,000, 100,000 per household na mga nasira yung inyong mga bahay. Yung mga naapektuhan. Di ba may assessment ang LGU? Hindi, inuna nila picture-picture, ganyan-ganyan. Paano mo madodocument yun, mga kababayan, yung mga pangyayari sa lugar na yun, kung ano yung, sabi ko nga, kung ano yung extent, di ba, ng mga panira, o di si family de la Cruz, o family de la Cruz, family whatever, Velasco, o whatever, anong ama yan. Nakasulat yan, dokumentado yan, hindi ka lang magpapa-show off, pahahabulin mo yung Mr. President, hindi kayo magkanda ugaga doon sa kakatanggap ng jutang Genemes na iisang box. See, mga kababayan, yan yung sinasabi ko sa inyo na wala sa tamang katinuan itong gobyernong ito dahil nga natuwa pa nga sila. 'Di ba? Dahil na-cover up itong pulboronic na ito. And now, mga kababayan, okay, anong pinagkakabalahan ng mga trolls ni Bangag? Ano sabi ni Bangag? 'Di ba? Oh, by the way, bago ko makalimutan, ipinida niya, 'di ba, sa kanyang SONA na meron siyang ano yung sinabi niya tungkol sa ito. Tungkol sa kanyang, noong Enero, inilunsad natin ang kalinisan sa bagong Pilipinas, kung saan pinakilos natin ang ating mga barangay upang malinis sa kanilang komunidad. Sabay singot-singot, okay? Sa 5 buwan lamang, mahigit 40,000 tonelada ng basura ang nakolekta
ng mahigit 22,000 mga barangay sa buong bansa. Inaasahan ko ang tuloy-tuloy na suporta ng mga lokal na pamahalaan sa paglinis ng ating pamayanan. Nagpakpak ang mga kawatan. Nagpakpak. Nilinis daw ang barangay. Bilang halimbawa, rin dito sa Maynila, nagsimula na ang malawakang pagtutulungan upang bigyang buhay. Muli ang ilog, Pasig, pak na naman ang mga hungang. And now, okay, sabi niya, as we enter the midterm, our infrastructure development remains sustained, strategic, on schedule. Really? Ano nangyari? Kung totoo sinabi niya at pinalalakpakan siya ng mga kawatan doon sa Kongreso, bakit kayo binaha? Kung nilinis na mga estero, mga kanal o whatever na may nakuha ang tonelada, bakit po kayo binaha? Ibig sabihin, itong mga ngak-ngak na sa speech, isang kathang isip lamang. May budget dyan pero hindi nila ginawa. Ibinulsa ng mga jutang genemes. Kaya kayo, whether ikaw ay bangag na supporter o ikaw ay Pilipinong gising ang diwa, siguro naman may talino ka. Ngayon, kung gusto mo pa rin suportahan ang sinungaling niyong presidenteng sumisinghot na nilinis niyang estero, may pinadyetan, pero binaha ka pa rin, pinasok ang bahay mo, na basa lahat ng mga pictures niyo and everything, okay? Yan, suportahan niyo pa rin. Suportahan niyo pa rin. Diba? Nasa inyong mga utak, mga kamay ninyo, na nagpapaniwala kayo di sa julul na ito. Ano sa gagawin ni Abalos? Ang gawin ng DOJ, NBI, DND, lahat yan, PNP, AFP. Takot-takutin niyo ako? Isang beses lang ako mabuhay sa mundong ito. Sisiguraduhin ko na yung mga itlog niyo, pipitiking ko isa-isa. Pag nakita ko kayo, ha? Kasi laki lang naman ng naphthalene balls yan. Wala pang saysay. Kasi hindi nyo kayang patayuin yan, ang mga pototoy nyo para sa bayan. Diba? Ang alam nyo lang, makipagsabwatan kay bangag. Tama ba yan? Sige nga, matalino kayo, AFP, PMAyer, nag-aral kayo sa tanyag ng mga eskwelahan sa iba't ibang bansa at gamit nyo pa nga pera ng bayan eh. O yung iba naman sa inyo, siguro pera nyo ng pamilya nyo. Coming from your business whatsoever. Tama ba? Na walang tamang plano, papunta si Kuting doon sa gitna ng baha at magmumukhang tanga yung mga kapwa nyo Pilipino na tumatakbo para sa iisang box, sabi ko nga para sa iisang buto. Yan ba ang gobyerno ninyo? Yan ba yung si Lisa Tanas at ang mga kampon niya ay nakikinabang sa hindi lang bilyon-bilyon, trillion budget? Wala silang pakialam sa inyo. At na ngayon, ano sabi nila? Asan si Inday Sara? Bakit? Si Sara ba ang presidente? Si Sara ba ang may control? Eh, tinanggalan nyo na nga ng confidential fund yan. Imagine nyo, tinira nyo yung 125M na confidential fund. Okay? Na puro kasinungalingan ni Tambaluslos. Eh, ito trillion budget. Eh, ito 450 billion. We talk about 450 billion from 2023-2024 budget dito sa si Malotikia yata yan o si Malindog ang nag-post niyan. But anyway, 450 billion pesos na sinasabi ni Marcos Jr. na ipinagyabang na mayroon tayong 5,500 flood control. Then later on, ayan, bumagyo na at sasabihin niya, binangga ng barko. Napakamalas naman ng Pilipinas na ang 5,500 na flood control ay binangga ng barko. So 5,500 din na barko ang bumangga dito kasi separate to eh. All over the Philippines, di ba? So saan yun? Saan nabalita yun? Pang-Guinness to, di ba? 5,500 na barko ang bumangga sa 5,500 flood control. Buksan niyo isipan niyo mga kababayan. Huwag kayong bangag. Dahil ito ang mangyayari sa Pilipinas hanggat hindi kayo nanindigan kayong mga nasa religious sector. Kayong sa lahat ng mga sektor. Ginagawa kayong hunghang ng isang bangag na presidente na walang ginawa kundi suminghot. At hindi niya nga alam na 50 pesos to 65 pesos ang binibili niyong bigas. Ano sabi niya? Hindi ko alam yun. Eh di bangag.
Tinanong, ano po masasabi nyo? Tapos yun lang sa SONA, na mayroon kayo 5,500 flood control. Ano sabi niya? Hindi natin, patawa-tawa. Tatawa ka? Nasa gitna ng kalamidad ng Pilipino? Hindi natin pag-uusapan yan. Hindi pag-uusapan. We're talking about baha. Kasi hindi mo pag-uusapan yung pinangako niyang 5,500. Hindi naman nag-insist o nag-reiterate itong media, mga karamihan sa kanila ay mga bayad din. Balik tayo kay Inday. Nilik nila CCTV na si Inday on the way sa Germany kasama ang kanyang pamilya. At itong plano niya is ahead of time. A month before pa, alam na ng presidente, ang Office of the President, at planado siya, hindi naman siya umalis na, ay, bagyo ngayon, nararampa ako. Planado ito, and hindi siya ang presidente. At yung kanyang ang Office of the President, nandyan, namamayagpag sa kakadistribute ng mga ayuda, and it is systematic. Hindi yung, gusto nyo si Inday, uuwi, maglusong-lusong sa baha, tapos nag-photo op. Anong gusto nyo? Yung nagpo-photo op yung bangag na presidente? Or itong si Inday, kahit nasa Germany, pero yung mga tao niya, di ba, nandoon, namimigay ng, hindi katulad ni Kuting, okay, na fully equipped ng camera. Di ba? Anong gusto nyo? Systematic o sabog? Di ba? Yung nakaayos ang pamimigay o mag-aaway kayo ng magnangata, gaganon, akin yan, maggaganunan kayo doon. Now, let's talk about this footage ni Inday papuntang Germany. Sino ang nag-leak niyan? Dapat nga panagutin niyang nag-leak na yan. Dahil yung mga pag-leak ng videos na yan na dyan sa government, iba yung video ko kasi hindi naman to government. Iba yung pulboronic. Galing ito sa individual na mga nakakasinghot niya dati. But ganun pa man, yun ay paglabag sa batas ng bangag na ito. Ang ginawa niyan, dyan sa immigration na yan, di ba, nakikita nyo, naka-top shot. Okay? Nasa CCTV. So yan, ay ma'am, siguro sabi ng mga jutang ginemission sa immigration, si Inday. At saka alam nila. Alam nyo, in and out, hindi naman niya sila na-surprise na umalis ito. In and out, ang tao, Pilipino sa bansa, may documentation. So ibig sabihin, kinapture talaga ang intention nila to destroy Sara. Na alam na nga ng Office of the President na may schedule na siya to undergo what? For medical purposes, vacation ng anak niya, di ba? So, nileak niya. Yan ang black ops ni Lisa Tanas. Diyan po napupunta ang pera ninyo. Why? Yung aking US passport, mga kababayan, okay, couple of months ago, kay si Joey Di Vavois, okay? Ayan, French kasi ito si Joey. Ang hirap tuloy bigasin. Follow niya si Palangga. Okay? By the way, nilik nila yan sa Twitter. Buti nila, ang ganda ko doon. Buti nila, ang ganda ng ID ko. Nilik nila, si Lisa Tanas yan, ang may pakanan yan. Nilik po nila ang passport ko coming from the immigration. Pagpasok ko dyan sa Pilipinas. Dahil never ever kong shinare ang aking passport kahit kanino man. At ang shot ay talagang galing sa screen. Nireport ko na yan, mga Palangga, dito. So yaan, gobyerno ang may gawa niyan. Ganyan, very Lisa, very bangag yan. Nileak nila sa Twitter. Natakot yung nag-leak. Okay? Binura niya agad. Pero na-capture ni Joey, kaya sinend sa akin. Kasi may kalalagyan sila. May kalalagyan niya mga inayupak na yan. Nileak nila ang aking passport. Ganyan po ka-jijimonyo. Kaya wala na pong seguridad kayo sa Pilipinas. Dahil pag gusto ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. ipadukot ang inyong mga information, ang inyong mga pasaporte, kaya nilang gawin. Sa gamit ang pang-aabuso ng kapangyarihan. Kaya dapat na silang ligwakin. Buti sana kung yung mga nililik nila, ito yung mga sindikato na may kaso na talagang sangkot sa smuggling, 'di ba? Sangkot sa ganito ganyan, 'di ba? Kahit na alam mong hindi tama, pero at least gigising ang taong bayan. Ito ay very bangag, vindictive
vindictive bangag na ang tawag ko sa mga yan. Eto na po, nasa kadiliman na kayo. Ngayon, sisirain si Sara na ganito ganyan. Nasaan si Sara? Nung bagyo si Marcos Jr. I think that was 2022. Formula 1 sa Singapore. Umikot-ikot, ilang bagyo wala siya, tumatakas siya. Si Sara ba ang presidente? Para magbigay ng mandato? Gusto nga nilang burahin eh. Gusto nga nilang gorgorin. Tapos hanapin nyo si Sara, di mga hunghang, wala talaga sa tamang kaisipan, mga palangga. You have to get up now. Get out, sabi ko sa inyo. Ginawa ko na yung part ko. Andyan na ang pulburon. Hindi yan deepfake. Diba? Yan ang pakalat ng gobyerno. Kaya nga sina-challenge kita, Abalos. Gibo. Sabi mo, diba, makipag-ugnayan ka sa Amerika. Asan na? Gusto nyo ako padampot, diba? Imagine mo mga palangga. Ang sabi nila, gagawa sila ng task force para panagutin o alamin kung sino ang nag-upload o nagpalabas ng video. Ako nga yun. Ginagago na naman kayo. Gagastos naman ng multimillion. Ako na nga, umaamin na nga yung salarin. Diba? Pero ginagago kayo eh. Pero again, nasa mga kamay ninyo. Sabi ko nga, eto na, buwis buhay na lola ninyo, ang palangga ninyo, pero nasa inyo pa rin yan. Kaya ang hamon ko sa inyo at sa mga ito, sa mga politikong ito, dapat pulburon test bago nyo sila iboto. Yan ang i-urge ninyo, ang sabihin ninyo na kailangan pulburon test sa susunod na mga halalan. But again, you know what? Ang laki ng problema natin dahil ang botohan sa atin ay namamanipula ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. na pakikipagtulungan sa Smartmatic. Ayan, buhay na buhay si Atty. Glenn Chong. Dito pa siya, okay? Yan ang lagi niyang sinasabi. Ngayon, mga kababayan, ano pa ang inyong, ngayon? Ano pa ang inyong, ang inyong dapat gawin? Lahat ng mga issue, well, I'm looking forward. Hindi ko nga alam sa inyo mga palangga kayo eh. Nakita nyo na, gusto nyo pa ng 2, 3, 4 na video. Ngayon, anong gagawin natin? Deepfake? Ang sabi ni Abalos nung una, deepfake daw. Tapos ang sabi ng NBI, nung nag-present sila, hindi daw deepfake, hindi daw nila ma-pinpoint, o ba? Hindi daw nila ma-determine kung ito ay deepfake. Yun ang gusto nilang narrative, sabihin sa inyo na deepfake. Pero sabi ng mga kamag-anak ni Marcos Jr., no doubt na siya yun. Ito na nga lang, mga kababayan. Bakit nila gustong i-take down ang pulburonic video? Napanood na ng mga Amerikano dito. Napanood na ng Amerika yung kanyang pulburonic. Bakit nandito pa ako pag-alagala? Sabi nila, makikipag-ugnayan sila. Makipag-ugnayan sila, di ba? Sa Amerika. Nasa na? Marichu Panya, hello. Si Arcilia Zena, hello. Kasi gusto nga nila kayong kalimutan itong itong video na to. Hindi natin tatantanan to. Baka magulat na lang sila. O gusto nyo, ganito na lang. Ganito na lang gawin natin. Doon sa palangga ko na nakikinig ngayon, na may hawak ng explosive. Okay, na bonggang-bongga. Ayaw nyo, di ipalabas na lang natin sa mag-subscribe kayo, you have to pay. Gusto nyo ganon? Parang pelikula? Gusto nyo pang gumastos? Kausapin ko yung palangga ko. Gusto nyo ganon? Series. Mag-subscribe kayo. Ayaw nyo gumalaw pa dyan eh. Sa sumisinghot na yan. Gusto nyo gumastos? Sige, makipag-coordinate ako. Series ba gusto nyo? Nasa inyo yan. Gawin natin. Palangga, you can hear me now. You know what I'm talking about. Senator Amy? Ano gagawin mo? Magbobolahan tayo? Kailan ka kikilos?
o gusto mo i-save ang ass mo para sa iyong vested interest, sa iyong political interest. Kasama ka sa pagbagsak ng iyong bangag na kapatid. Hanggat ikaw ay magbibingi-bingihan o mag-acting-acting, ano ba yan, yung tatang ko, ganon. Walang mangyayari, Senator Amy. Huwag mo nang patagalin. Diba? Dudurugin ka ng taong bayan. No? Mawawalan ka na ng political career. I'm telling you. Mawawalan ka ng political career. O sa bagay, dapat mag-retire ka na rin. Dapat ka nagsisipag-retire na kayo eh. Diba? Dapat bigyan nyo ng oportunidad yung mga bagong henerasyon. Pero ang politika, masarap kasi sa politika eh. Imagine mo, gagamitin mo lang yung taong bayan. Kunyari, may flood control, 250 billion, 240, 250. Bubulsa nila. Tapos bala kayo dyan, mabaha kayo. Kasi ang sabi nila, ang mga Pilipino ay mataas ang resiliency, yung paglaban. Diba? Paglaban sa mga pangyayari sa buhay, mga delubyo. After yung baha, ang mga Pilipino naman, nagsiswimming pa nga sa baha eh. So, ganon. Yan ang tingin sa inyo, nagsiswimming pa kayo sa baha, parang hindi nararamdaman yung hirap. Kaya itong mga politiko na ito, nakaw ng nakaw sa budget para dyan sa flood control, eklabush na yan. Kasi nakikita nila, may nag-jet ski pa eh. Nagsiswimming pa, di ba? So, nasa inyo din yan. Nasa inyo din ang mga kamay ninyo, sa mga desisyon ninyo, kung papatuloy kayong magpalinlang sa mga ito, na oras ng kalabindad, hahabulin nyo ang politiko para sa isang box na dilata at 5 kilong bigas. Hindi yan ganyan ang pagtrato sa isang anak o sa isang Pilipino. Ulitin ko, kung mahal kayo ng politiko, ang mga ayuda o yung mga serbisyo ng pang-publiko ay hindi kayo pahihirapan na magmumukha kayong pulubi o patay gutom. Hindi ba? Nakikita nyo sa camera, sa mga balita nila, para kayo mga patay gutom na naghahabol sa isang buto. Masakit yun, palangga. Masakit yun. Ayaw ko maranasan nyo yun. Wala kayong dignidad sa mga ganon. Imagine mo, sardinas lang, magpakababa-baba ka, nakatapos ka ng 4-year degree course. Binaha ka lang, nagmukha kang tanga. Diba? Kung hindi nyo wawakasan, itong mga adictos-benedictos na yun, ay kasalanan nyo. Ako, ulit-ulitin ko, nakataya ang alindog ko dito. Gugurgurin ako ni Lisa at ni Marcos Jr. at ng mga mafia. Kasi in-expose natin yung pulboronic video na yan. Nakita nyo kung paano nila i-cover up, di ba? Paano sila mataranta bago mag-SONA. Ang sabi nga ni Sandrong Vangag, we won't dignify that. Hindi daw nila i-dignify. Bakit ang press ko nila kaliwat kanan? Bakit nila pinapa-take down? Let the people decide kung yun ba ay totoo o hindi. Nagdesisyon na ang Pilipino. Like sabi ko nga, 50 million, 100 million views. Natuwa sila dahil nagkaroon ng bagyo at nailihis ang inyong atensyon. No, hindi malilihis ang atensyon nyo hanggat buhay ako dito. Baka magpalabas pa tayo ng series. Diba? Pero doon natin makikita na pinakitaan na kayo, wala pa rin kayong gawa. So what's the point? What's the point na magbubuwis ako ng buhay dito, inilabas ko na, tapos nag-aantay pa kayo ng kung ano-ano? Ganyan ba talaga kayo? Wala kayong paninindigan o duwag kayo? Isang beses lang tayo mabuhay sa mundong ito. Kung kaya kong pitikin ng itlog ng mga yan, na kasing laki ng butiki, butiki, naphthalene balls, medyo malaki na yun. Ano gagawin nyo? Kalalaki yung tao. Kayo mga brusko. O kayo mga religious group. Yung mga dilawan, huwag yun ang asahan yan kasi pare-pareho lang pala silang mga ungas. Tignan mo si Dilima. Tignan mo yan. After na grabe ang galit, for 37 years, anti-Marcos sila. Look at now. Na ito, diktador. Magkakasundo na sila. Anong ibig sabihin nun? Niloko kayo. Niloko kayo ng mga Liberal Party. Dahil nag-away-away tayo, tapos ngayon pala, dahil sila ay napagbigyan, napalaya, nabigyan ng kung ano-anong pabor, magkakampi na sila. Sinong talo? Pilipino. So itong Pulangaw, Pulawan, kaya itong mga bangag, kampi-kampi na. Kasi what? Hindi sila nagsasalita sa kabila ng kapalpakan ni Bangag Jr., hindi sila nagsasalita na nakikita na nilang adictos benedictos kasi nakinabang sila
personal. So, ibig sabihin, hindi sila para sa Pilipino. Kasi personal. Kung ako ba, personal lang ang aking intention dito, hindi nyo na ako narinig na nagsalita. Dahil ka-elbow to elbow ko na yung mga bangag na yan eh. Inimbita ako sa inauguration ng mga inayupak na yan. Hindi sana naging, nag-kiss ass na lang ako at naging bagman ako ni Lisa Tanas o taga-kolekta ng mga kawat nila. But I chose to stand with you. Kasi isang beses lang ako mabuhay sa mundong ito, mabubuhay naman ako na walang nakaw eh. Sila hindi sila nabubuhay. Kasi gusto nilang sipsipin ang inyong mga dugo para silang mga linta. The same thing with Dilawan and Pulawan. Now, after 37 years tayo nag-aaway. Kayo, mga anak ninyo, hindi kayo nagbati-bati. Dahil si yung anak ninyo ay Dilawan, ikaw ay Marcos, nung time na campaign or even before, di ba, nag-away-away kayo, di ba? Tapos yun, magkakampi na sila. So ano ang nito? Ang pinapahiwatig na meaning? Ibig sabihin, they're not for the people. They are for vested interest. Kasi si Lisa Tanas, sinungal-ngalan na ang media ng pera. Nagbabayad ng trolls, nagbabayad ng AI, lahat ng mga appointee binubusog sa kaba ng bayan. Kaya hindi sila tumatayo para sa sambayanan Pilipino. Kasi nga naman, ang pera ng Pilipino, nasa sinungalngal na ni Lisa. Yan ang inuna ni Lisa, sungalngalin ng pera ang media. No wonder. Asaan ang media na nagtapang-tapangan? Only SMNI na ginugurgur nila. Nasaan itong mga big media na ito? Wala. Kasi pang vested interest. Ano kalamidad? Anong ginagawa ng mga media? Naningikil pa sa OFW na mag-donate kayo. Really? Magdo-donate kayo doon sa kalamidad. Tapos credit nila na ang ganito, ang GMA, ang ABS, ang kung ano-anong mga nagbigay kami, ganyan-ganyan, shot. Para kunyari, yung logo nila. Pero pera nyo, OFW, ang ipamimigay nila. Never ever kayo mag-donate kahit piso. Multimillionaire ang mga yan. Bakit nila pagtsatsagaan ang pera ninyo? Bakit nila hindi pagtsatsagaan? Bakit nila kukulimbatin? Kasi ang pagtulong nila hindi galing sa puso. Gusto nila kunwari tutulong pero kukunin ang pera sa inyo. Hindi sa kanilang savings o sa kanilang kayamanan. See? It's up to you, mga palangging. Sabi ko nga, paulit-ulit natin na sinasabi sa inyo, huwag kayong mangmang, huwag kayong bangag. Dahil ngayon, tingnan mo, kahit baha, nagbebentahan ng mga pulburon. Kasi yan ang gusto nilang gawin, maging bangag ang pamilya ninyo, maging bangag ang inyong mga anak. At kayo naman, pumunta lang ang presidenteng bangag, nasa 6x6. Bakit? Isang box, habol-habol ka mo? Oh my God! Ano nangyayari sa Pilipinas? Sa isang box lang na bigas at saka ng sardinas, nagmumukha po kayong kawawa. Ang tayog ng napag-aralan ninyo na sumahabol-habol kayo. Pangbangag lang po yan. At ginagawa kayong lalong kaawa-awa. At ginagawa kayong mababang uri sa lipunan. Ang tingin sa inyo ganito. Isang tungaw o isang dumi na bibigyan lang ng buto, isang aso, tatahimik na. Diba? Sabi ni Johnny Walker, 12 years ako sa UA, excited ako umuwi for good kasi gaganda na ang Pilipinas, budol pala. That's true. Anyway, mga kababayan, si Makas TV, paano maka-avail ng book? Ayan po, mag-email kayo, Marlica Network at Proton Mail. Yung sa book ni Attorney Vic, yung Kingmaker, mag-email lang kayo, mga US, US palangga ko. Email kayo, andyan, gumagapang-gapang yung aking email. Oh, by the way, more than thousands, maybe 2,000 pala. Email na yung natanggap ko. Sorry kasi nag-event kami, yung boses ko ngayon medyo ngarag But I'll be fine. Sasagutin ko kayo. Hindi lang ngayon. First come, first serve, sasagutin ko kayo ng bonggang-bongga. Muli, mga palangga, hanggat buhay ako, hindi ako papapasindak sa mga to. Total, gugurgurin ka rin naman. Idilabanan mo na ng doon. Kung gusto nga lang nila ng boxing gloves sa boxing gloves, bakit hindi? Isa-isahin ko yung mga yan. Di ba? Di ba?
Oh, kaso lang, mga duwag, Romanian gorgorista ang gusto nila. It's up to you, mga kababayan. Saan? Maisog rally? May maisog ba? Maisog sa amin sa Cagayan de Oro. Oh, 7:27:24 daw sabi ni Lauro. Anyway, ayan. Mga palangga, so yun na lang muna. I'll be back later, ano? Rest lang tayo. This is your fair lady Maharlika. Wag na po kayo magpabudol muli. Ulitin ko, happy sila dahil nagkaroon ng kalamidad at natabunan ang polvoron video. Pero hindi sila magwawagi. You'll never know, baka series na ang lumabas. Pero again, you have to get up. Go. Pero kung ayaw nyo pa rin, bahala kayo. It's your life. It's not my life at all. All right. Thank you, palangga.